Magandang araw po, Village. Ako po ay si Pastor Dave. At para sa atin na naandito po sa Pilipinas, itong mga nakaraan po na linggo, itong mga nakaraan po na araw, pansin nyo ba, lagi na lang pong may bagong revelation, may bagong mga aligasyon po. At may nagsasabi po na may mga lihim at kasinungalingan na kailangan pang lumabas. At kahit ito ang realidad na parang hirap ng malaman, kung ano talaga ang totoo, parang hirap na pong matukoy kung sino ang nagkasabi ng totoo at kung sino ang hindi nagsisinungaling. Patuloy pa rin tayong sumusubaybay sa mga balita. At bakit po ganito na patuloy po nating inaabangan po at sinusubaybayan po ang mga balita dahil uhaw po tayo o uhaw pa rin tayo sa katotohanan. Gusto pa rin po nating malaman ang totoo. Gusto pa rin nating mabunyag po ang mga lihim. Tama po ba ako dito? Kaya nga marami sa atin patuloy po na nagtatanong, ano ba talaga ang katotohanan? Ano ba talaga ang katotohanan? At sino ang may tinatago? Sino ang may tinatago? At hindi po tayo nawawalan po ng pag-asa dahil sabi nga po ni Jesus sa Luke 8 verse 17, basahin ko po sa Tagalog, walang natatagong hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Maaari pong maitago po ang isang bagay sa loob po ng napakarami pong taon, pero hindi ito mananatili pong lihim magpakailanman. Tandaan po natin, ang katotohanan po ay laging may paraan upang lumabas. At siguro iba po sa atin, naiintindihan po natin yan. Ang katotohanan po, may paraan po siya para po ito ay lumabas. Dahil sa baha, lumabas sa mga lihim na matagal na pong itinago. Dahil sa isang CCTV, lumabas ang kalokohan na gusto sanang itago. Dahil sa isang screenshot, lumabas ang mga sikreto. Dahil sa isang simpleng pagkakamali, yun na nga po, lumabas na po ang mga lihim. Kaya sa gitna ng lahat ng mga balitang naririnig at ang mga lihim po na unti-unting nabubunyag, marahil po ito rin ang tanong ng Diyos sa bawat isa sa atin. Anak, paano naman ang mga lihim na itinatago mo? Paano naman ang mga lihim na itinatago mo? Marahil lang marami po ang sasabihin, Pastor, kung meron man akong lihim, hindi naman ito katulad ng lihim po ng iba. Mas matindi po kanila mga lihim. Kung meron man po kung itinatago, mas malala naman po siguro ang tinatago po ng iba. At maaaring totoo nga yan. Pero kung may isang aral, tayong maaring matutunan sa gitna ng mga balita ngayon, sa gitna ng mga nangyayari po ngayon, ito po iyon. Walang magandang na idudulot ang pamumuhay po sa pagtatago. Okay po ba yan? Lalo na kung ating mga lihim ay mga kasalanan po at pagkakamali na ayaw po nating harapin. Kahit gaano pa sila kasimple. Sabi nga po sa Proverbs 28 verse 13, you will never succeed in life if you try to hide your sins. Underline po natin yun. You will never succeed in life if you try to hide your sins. Confess them and give them up. Then God will show mercy to you. Pansin po natin, hindi sinasabi po ng Bible na pag nagkasala ka, automatic na hindi ka na makakabawi. Dito po sa ating binasa po, ang patuloy po na nagtatago at hindi umaamin ng kasalanan ang hindi makakatanggap po ng awa at biyaya po ng Diyos. Pero pag-usapan na rin natin po ito. Tama po ba? Kapag may kasalanan o kaya pagkakamali na gustong itago, kadalasan hindi po sapat yung pananahimik, yung hindi ka nagsasalita. Kailangan na rin itong protektahan. Di po ba? Sa pamagitan po ng kasinungalingan. At yan po ang problema talaga pagdating sa kasalanan. Kaya listen to this po. Every secret that protects wrongdoing eventually depends on a lie. And every lie demands another lie. Until one day, you're no longer hiding the truth, you are living a life
full of lies. Yung namubuhay na po tayo, na kung saan yun na nga, isang kasinungalingan na po ang ating pong buhay. Sa totoo lang po, mahirap maglihim. Mahirap magtago, mahirap magpanggap na hindi po nagsisinungaling. Tama ba, mga tatay na nanonood at nakikinig ngayon? Happy Father's Day po sa atin. Pero pakinggan po natin ito. Sabi nga po ng isang survey, men admitted to an average, pakinggan niyo po, of 6 lies per day. 6 na kasinungalingan kada araw. While women average 3. Research shows men are twice as likely as women to consider themselves adept liars and able to deceive successfully. Hindi po ako nagsabi po niyan, kundi isa pong pag-aaral po na ginawa po tungkol po sa pagsisinungaling. Ito po ang isa pang tanong. Saan normally nagsisinungaling ang isang lalaki? Dahil yun na nga, Father's Day po eh. Okay, mga galis sa akin, tatay din po ako. At actually po, ang mga babanggitin ko po ay pwede namang ginagawa ng hindi lang po ng mga tatay o ng mga lalaki, ng mga mister po. Pwedeng ginagawa po nating lahat po ito. Pero saan nga po? Normally nagsisinungaling ang isang lalaki. 1, pagdating daw sa finances. Andiyan, minsan ng mga linya, wala akong binili ha, wala akong utang ha, wala akong pera ngayon ha. Pero sa totoo lang, meron siyang utang, meron siyang binili, at meron naman siyang pera. Andiyan, failures, mga pagkakamali. Okay? O kaya minsan po, di po ba, ito na po mga lalaki, pag tinanong, kamusta? Ang eskwelahan, ang pag-aaral, ang trabaho, kahit na merong nagawa po na hindi okay, ang sasabihin lagi, okay lang ako. Mami, okay lang ako, daddy, sa eskwelahan, okay lang ang trabaho. Okay? Walang baksak po pagdating sa aking mga grado. Pangatlo po, fault, di ba, pag may pagkakamali. Okay. Kaya nga nandiyan ang mga linya po. Wala akong ginawa na mali ha. Bait ko nga eh. Kahit na meron po, di po ba? Kahit obvious na, kahit huli na po siya, nandun pa rin po na wala raw siyang ginawa pong mali po. Ano pa po? Fixation. Yung binibigyan po ng tuon. Di po ba? Ng mga binibigyan ng tuon. Oras po, pag-iisip. Kaya minsan, di po ba? Nandyan po ang mga linya. Hindi ha. Hindi ako nanonood ng mga hindi maganda na mga clips ha. Kahit nanonood po siya. Isa pa po, fitness. Pag sinabi ko pong fitness, yung kalusugan po. Di po ba? Yan. Okay? Medyo normal po yan. Di lang po sa lalaki, sa maraming tao rin. Nagsisinungaling po pag may nararamdaman. Di po ba? Wala akong nararamdaman. Okay lang ako. Wala akong sakit. Kahit meron na po siyang nararamdaman, kahit meron na po siyang iniinda. Happy Father's Day po ulit sa mga kalalakihan. Huwag po kayo magalit po sa akin. Pakinggan po natin po ito. At hindi lang para sa mga tatay, para sa mga nanay din. A study from the Journal of Experimental Child Psychology found that children raised with parental lying, tingnan niyo po ito, showed higher rates of deception in adulthood and numerous psychosocial issues, including behavioral problems, anxiety, depression, and social withdrawal. Grabe po, no? Pwede hindi natin naiisip na ang mga bagay po na ito ay pwedeng resulta rin, alam niyo po yun, ng kasinungalingan na lagi po nilang nakikita. Mga anak po, lagi nilang nakikita sa kanilang mga magulang po. That's why, from one article written by Steve Farrar, na ang title po, Truth is Essential, ganda po nito. Sabi niya, you cannot have a good nation without truth. You cannot have justice without truth. You can't have a good marriage without truth. You cannot have a good family without truth. Hindi pwede. Na maging maayos po ang isang bayan, alam niyo po yun, isang pag-aasawa po, ha? Pamilya po, pag wala po ang katotohanan. Kaya sabi nga po ni Pablo sa Efeso, in Ephesians 4 verse 25, sa Tagalog po,
Dahil dito, itakwil na natin, ano po daw sabi? Ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Grabe po, no? Diretso talaga. Na sinabi po ni Pablo, itakwil ang pagsisinungaling at magsabi po ng katotohanan. At dito natin makikita na ang hanap po ng Diyos, mga tao po na handang mamuhay sa katotohanan at may integridad. Hindi nagpapanggap po, hindi nagtatago, hindi nagsisinungaling, namumuhay po ng tama. May isang sikat po na TV series noon. Di ko alam kung mga kabataan po na nanonood ay naabutan pa nila ito o napanood po nila ito. Ang title po, House MD. At doon po sa TV show po na yan, may isang sikat po na linya. At ano po yun? Parang ang slogan nung TV series. Ano po yun? Everybody lies. Lahat nagsisinungaling. Ang main character po, si Dr. House, hindi siya agad naniniwala sa mga sinasabi ng kanyang pasyente. Doon makikita po natin lagi yan, na hindi siya basta-basta naniniwala po sa mga sinasabi po ng kanyang mga pasyente. Dahil yun na nga, alam niya, through experience, na madalas may tinatago po sila. Nagsisinungaling po sila. Marahil dahil nahihiya po sila. Minsan siguro po dahil natatakot po sila. Minsan ayaw po nila harapin po katotohanan. Kaya yun na nga po, nagsisinungaling. At dahil dito, lagi niya pong nasasabi, everybody lies. Lahat nagsisinungaling. Sa totoo lang, may katotohanan naman. Lahat tayo sa isang punto ng buhay ay natukso po magsinungaling o magtago ng katotohanan. Correct po ba? Tama po ba? Pero kahit may katotohanan po ito, bilang mga Kristiyano, bilang mga naniniwala sa Diyos, tinatawag tayo ng Diyos sa isang mas mataas po na pamumuhay. Hindi tayo tinawag upang mamuhay po sa pagtago, kung hindi sa liwanag po. Hindi tayo tinawag po na mamuhay doon sa may kasinungalingan po, kung hindi po tinawag tayo to live a life with authenticity and honesty. Kaya isang tanong po para sa ating lahat. Naranasan mo na ba magkaroon ng hindi magandang bunga dahil sa hindi pagiging totoo, dahil sa pagpapanggap, dahil sa pagtatago at pagsisinungaling? Ano po ang nawala po sa atin? Anong nawala sa iyo? Tiwala ba ng tao? Kapayapaan ba ng puso? O ang nawala ba isang relasyon sa buhay? Ang isang nais at panalangin natin po sa Pinnacle Village ay magtatagpo ang Diyos na mga lalaki na magsasabi ng totoo at mamumuhay po ng totoo. Yan ang isang panalangin po natin, mga kalalakihan po, na sila po ay magsasabi ng totoo at mamumuhay po ng totoo. Mga mister po, mga tatay, na ang panalangin po ay ito. Psalm 101 verse 2, the Voice version. I will seek to live a life of integrity. I will walk in my house with an honest and true heart. Mga lalaki po, mga mister, mga tatay, na yan po ang panalangin, na mamumuhay sila na may integridad. Sila po ilalakad bilang, alam niyo po, yung pinuno ng kanilang pamilya po, na meron pong katapatan po, meron pong pagiging totoo po. Naisin po natin ito dahil sa totoo lang, marami pong kalalakihan. Hindi totoo. Marami pong kalalakihan ngayon, yun na nga, nagtatago at maraming kalalakihan po ngayon na nagpapanggap po sila. Tama po ba ulit? At ganito po, bakit ganito po ang kwento o bakit ganito po ang realidad? Dahil tayo mga Pilipino, meron po tayong, alam niyo po, yung toxic na masculinity na naiintindihan po. Meron tayo toxic masculinity.
yung malakas na paniniwala na ang isang lalaki o isang tunay na lalaki ay hindi umiiyak. Alam niyo po yun. Hindi dapat nagpapakita ng kahinaan. Dapat palaging matatag, matapang, at dapat parang kontrolado niya lagi ang mga sitwasyon ng buhay. At dahil po dito, yun na nga, maraming lalaki po ang nagtatago ng kanilang tunay po na nararamdaman at tunay nilang pinagdadaanan po. Dahil yan na nga, baka tawagin silang mahina, baka tawagin silang iyakin. Alam niyo po yun? O baka mamaya ma-label po sila na hindi tunay na lalaki. Kasi ang tunay na lalaki, dapat macho, dapat barako, di po ba? Dapat hindi umiiyak. Kaya ang ganda po ng kasabihan po na ito. Pakinggan niyo po. A man who can keep a secret may be wise. Okay, sige. Parang galing mo. Nakakatago ka ng mga sikreto. But he is not half as wise as the man with no secrets to keep. So yan talagang totoo pong panalo, di po ba? Hindi yung panalo ka dahil marunong ka magtago ng mga sikreto, di ba? Panalo ka dahil wala kang sikreto na kailangan itago. In Pinnacle Village po, we highly encourage men to join a huddle. At pwedeng napapakinggan po natin yan sa atin po na kayo po ay bahagi po ng isang local church ng Pinnacle Village. At bakit ini-encourage po? Kasi isang dahilan po ay gusto natin as a church na patibayin po ang kasangkatauhan ng isa pong lalaki. Ang desire po natin sa Pinnacle Village, patibayin ang isang lalaki o kalalakihan o patibayin po natin ang lalaki, ang mga lalaki o kalalakihan po ng church pagdating po saan? Pagdating sa manhood. Yung pagpapalalim po ng kaunawaan kung ano ang tamang identity at values na meron dapat ang isang lalaki. Gusto po natin patibayin po sa mga kalalakihan ang meaning, yung pagpapatibay po ng sense of purpose and calling. At nakadikit ito sa pagpapalalim po sa spirituality. Ibig sabihin yung pagpapalalim po ng ating pong relasyon po sa Diyos. Ang isa pa pong gusto nating patibayin po, mentoring. Diba? Yung patibayin po, yung parenting nung mister o nung tatay po. O patibayin po yung kanya pong discipleship. Hindi na po ang mga anak pong pinag-uusapan po dito. Pwede po yung iba mga kalalakihan din o mas bata mga kalalakihan sa church o sa simbahan po. Isa gusto natin patibayin po. Okay? Ay yung modeling. Yung pagpapalalim po sa holiness, purity, and character. Maging halimbawa po ang mga kalalakihan pagdating po sa bagay po na ito. Isang gusto po nating patibayin sa mga kalalakihan po, ang marriage po nila. Yung patibayin po ang bond nila sa kanila pong asawa po. Ang isa pa po na gusto nating patibayin po, mateship. Ang ibig sabihin po nito, yung patibayin po ang biblical brotherhood. At hindi po yung barkadahan. Malaki rin po ang pinagkaiba po nung dalawa po na yan. Ang isa pa pong gusto natin patibayin po ay yung sa mga kalalakihan, yung kanilang kaunawaan po pagdating po sa ministry. Yung patibayin at palalimin po ang kanilang understanding of service, of true service, real service. At naiintindihan din po natin na mahirap pong patibayin ang mga bagay na ito pag hindi natin binibigyan ng halaga ang ang honesty at authenticity. Dapat bigyan po natin ng halaga yung role na nagiging totoo. Ang mga lalaki, nagsasabi sila ng totoo. Okay? Sa mga bagay po na pwede nakakaapekto na kanilang paglalim po sa mga bagay po na ito. Dahil Father's Day po ngayon, mga kalalakihan, mga mister po, at mga tatay ang pangunahin. Kausap po sa araw po na ito. Pero ang katotohanang pinag-uusapan po natin ay para sa ating lahat. Dapat wag po mawala po yan. Dahil ang authenticity, ang honesty, ay hindi lang katangian ng isang mabuting lalaki po, o mabuting mister, o mabuting tatay. Ito po ay katangian ng bawat tunay
na sumusunod po sa ating Panginoon Hesus. Bakit mahalaga po na dapat totoo tayo at walang tinatago? Isa pong dahilan po dahil ito ang gusto ng Diyos. Malinaw po sa Bible o malinaw po sa Biblia na tinitignan po ng Diyos, ano po, ang puso po natin, ang puso ng tao. Importante po sa Diyos kung ano ang nasa puso natin. Kaya naalala po natin ito. Sabi nga po ng Panginoon o ng Diyos kay Samuel in 1 Samuel 16 verse 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Tingnan niyo po ito. Naalala po natin to. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. Ngunit ang Panginoon, saan daw po tumitingin? Ay tumitingin po sa puso. Sa panahon po ngayon, madalas pong sinusukat ang pagkalalaki sa panlabas na aspeto. Tama po ba? Kung gaano kalaki po ang kanyang mga muscles, alam niyo po yun. Kung gaano karami ang kanyang pera, o kaya kung ano na po karami ang kanya pong naabot po sa buhay. Pero ang tunay po na pamantayan ng pagiging lalaki, ayon nga, sinasabi po ng Diyos dito, ay hindi nakikita po sa panlabas, kundi integridad po, kundi katapatan at pananampalataya. Ang hinahanap po, ang tinitignan po ng Panginoon Diyos ay ang ating pong puso. At isang hinahanap po ng Diyos sa puso po ng tao, yung katapatan po. Sabi nga po sa Salmo, in Psalm 51 verse 6, ang nais ko ay isang pusong tapat. Kung babasahin po natin ito sa Living Bible, you deserve honesty from the heart. Yes, utter sincerity and truthfulness. Ang scripture po na ito, yun na nga, hindi lang ito para sa mga lalaki. Bilang asawa, magulang, anak, kaibigan o membro po ng isang local church. Iisa ang hinahanap ng Diyos sa ating pong lahat. Ano po yun? Isang pusong tapat, isang puso po na totoo at magsasabi po ng totoo. Hindi po naghahanap ang Diyos ng perpektong tao. Kung hindi ang hinahanap niya po, tao po handang maging totoo sa Kanya. Bakit mahalaga po na dapat tayo'y totoo at walang tinatago? Pangalawa po, ito ang isang nagpapatibay po ng tiwala. In marriage, for example, trust is built on a foundation of honesty. Sa marami pong mag-asawa, naiintindihan po natin kung gaano kahalaga po ang honesty pagdating po sa marriage po. Kasi yun na nga, kapag totoo tayo sa ating nararamdaman, mga pinagdaraanan, mga hangarin po natin, mga kahinaan po natin, at maging sa ating mga pagkakamali, binibigyan po natin ang ating pong asawa ng pagkakataon. Makilala tayo, yung makilala po nila ang tunay po nating pagkatao. Ang pag-aasawa o ang marriage ay hindi lang tungkol po sa pagsasama sa isang bubong po o sa isang bahay. Ito ay tungkol po sa pagbabahagi po ng puso. Kapag tayo po ay tapat, authentic po, honest sa ating pong asawa, binubuksan po natin ang ating sarili upang makita ng ating pong asawa ang buong pagkatao po natin. Ang ating mga pangarap, mga takot po natin, mga kahinaan po natin, at maging ang ating mga pagkukulang. At doon po nabubuo ang mas malalim po pagtitiwala at mas matatag na pagsasama po ng mag-asawa po. Sabi nga po sa James chapter 5 verse 16, at babasahin ko po yung Message version. Sabi po rito, make this your common practice. Confess your sins to each other and pray for each other. Tingnan niyo po ito. So that you can live together whole and healed. Napakaganda po ng pagkakasali ng The Message version. Sabi nga po whole and healed.
Kapag namumuhay tayo sa pagtatago, alam niyo po yun, nasisira po ang tiwala at nasusugatan po ang mga relasyon po natin sa buhay. Ngunit kapag tayo po'y namumuhay sa katotohanan, nagkakaroon po ng pagkakataon ang Diyos na magdala ng kagalingan po. Okay? At pagpapanumbalik, andun po yung naayos po ang mga relasyon. Alam niyo po yun, nabubuo ulit ang mga relasyon po. Hindi po ito nahuhulugan na kailangan na natin ibahagi po. Hindi ibig sabihin po na lagi na po natin ibahagi ang bawat iniisip o bawat detalye po ng ating buhay sa lahat ng oras. Ngunit ang ibig sabihin po na ito, hindi na tayo nabubuhay po sa paglilinlang at pagtatago po. At hindi lang ito mahalaga. Yun na nga po. At hindi lang ito mahalaga po sa marriage o sa pag-aasawa. Totoo rin po ito sa pamilya, sa magkakaibigan, sa trabaho po, sa negosyo at maging sa simbahan po. Ang tiwala, painggan po natin ito, ay hindi nabubuo sa isang malaking pangyayari, kundi sa paulit-ulit na pagpili na maging tapat sa maliliit at malalaking bagay. Yung honest po tayo sa maliliit at hindi lang sa malalaking mga bagay po. Bakit mahalaga po na dapat totoo tayo at walang tinatago? Pangatlo po, ito ang isa po nagpapalalim ng ugnayan. Alam niyo po, maraming lalaki na nga, lumalaki po sila nang iniisip na ang pagiging matatag ay ibig sabihin ay hindi ka nagpapakita ng kahinaan o emosyon. Kaya kapag may problema o may pinagdadaanan, mas pinipili nilang manahimik kaysa magsabi po ng totoo. Pero ito po ang totoo. Habang mas marami tayong tinatago, mas lumalayo tayo sa mga taong nagmamahal at gustong tumulong sa atin. Okay po ba yun? Uulitin ko po yan. Habang dumadami ang mga bagay na ating tinatago, mas lalo po tayong lumalayo sa mga tao na gustong tumulong sa atin at nagmamahal po sa atin. Ang pagiging totoo ang susi para tumibay ang samahan. Kapag bukas tayo sa ating mga nararamdaman, pinagdaraanan po at maging sa ating mga kahinaan, mas lumalalim po ang pagkakaibigan po. Sa totoo lang, ganito dapat sa lahat po ng relasyon. Hindi lumalalim po ang samahan dahil matagal na po tayo o matagal na kayong magkakilala po. Lumalalim po ito kapag pareho kayong handang maging totoo sa isa't isa. Hindi lang yung dahil malalim, dahil tagal na natin magkaibigan Malalim dahil yun na nga, may kwento o may realidad na totoo kayo sa bawat isa. Sabi nga po sa kawikaan, ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ganda, di po ba? Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Bakit mahalaga po na dapat totoo tayo at walang pagtatago? Ang susunod po, ito ay isang patotoo po ng ating pagmamahal. Balikan po natin ang marriage. Ang tunay po na pagmamahalan ng mag-asawa ay hindi lang nakikita. Alam niyo po yung sa matatamis na salita o sa mga magandang ginagawa para sa isa't isa. Importante po yan, naintindihan ko po yan bilang isang mister po, kung gaano ka-importante na nagpapakita po tayo po ba, ng mga magandang gawa sa ating pong asawa o syempre nando rin po yung mga magandang mga salita po. Pero mas nakikita po ang pagmamahal kapag nandun po ang kwento na tayo po ay bukas, tayo po ay tapat at totoo po sa ating asawa o totoo po ang mag-asawa sa isa't isa. Kapag wala pong pagtatago, walang kasinungalingan at marunong umabin sa sarili pong pagkakamali, ano niyo po yung mas sumitibay ang tiwala.
At mas lumalalim po ang pagmamahalan ng mag-asawa. Oo, hindi laging madali po ang pagsasabi o hindi madali lagi ang pagiging truthful and honest. Sa totoo lang po, minsan di po ba nakakatakot. Minsan nakakatakot pong umamin o sabihin ng totoo kasi hindi natin alam kung paano po magre-react eh. Pero kapag ginagawa natin ito, dahil mas mahal po natin ang ating pong asawa, alam niyo po yun, mas tumitibay po ang relasyon. Pwedeng sa una, mabigat po siya. Alam niyo po yun, masakit po siya. Pero pag ginagawa po natin ito at hinahayaan po natin, di po ba, yung patuloy lang tayo, lagpasan po natin yung mga consequences. Pag tayo po nagsasabi po ng katotohanan sa ating asawa, alam niyo po yun, in the long run, tumitibay po ang ating pong relasyon sa ating pong asawa. Tumitibay po ang relasyon ng mag-asawa. And again, hindi lang po ito totoo sa mag-asawa po. Totoo rin po ito sa isang pamilya, sa mga magkakaibigan, at higit sa lahat, sa ating relasyon po sa Diyos. Ang tunay po na pag-ibig, pakinggan niyo po ito, ay may kasama po o dapat naandyan po ang katotohanan po. Habang mas nagiging tapat tayo sa isa't isa, mas tumitibay po at lumalalim po ang ating relasyon, mas tumitibay po at lumalalim ang ating pagmamahal sa bawat isa po. Ang isang sinabi po ni Pablo tungkol po sa pagmamahal o sa love, 1 Corinthians 13 verse 6, sa Tagalog po, hindi ito natutuwa. Hindi natutuwa ang pagmamahal sa masamang gawa. Kung hindi natutuwa, ano po sabi? Sa katotohanan. In the New Life Version, love is not happy with sin. Tingnan niyo po ito. Love is happy with the truth. Meron nga pong isang sikat po na commercial po noon. Commercial po ng soft drinks. At hindi ko makakalimutan. Yun na nga po. Tayo lang po mga matatanda ang pwede po nakakaalala po nito. Ang sabi po doon sa commercial po na yun, ang parang pinaka-tagline, magpakatotoo ka, brother. Kaya sa mga tatay, lalaki, mister na nanonood po ngayon, magpakatotoo po tayo. Pero yun na nga, pwede naman na hindi lang siya magpakatotoo, brother. Magpakatotoo ka, sister. No? Magpakatotoo ka, anak. Diba? Magpakatotoo po tayo. 3 things to strengthen authenticity and honesty. 3 bagay po na makakatulong po sa pagpapalakas ng pagiging totoo po. Dahil Father's Day po ngayon, ang acronym na aking pong naisip po ay MEN. M-E-N. Again, Happy Father's Day po sa mga tatay, sa mga mister na nakikinig po ngayon at nanonood po ngayon. 3 po na bagay na magpapatibay po ng authenticity and honesty. Ang unang-una po, letter M, meditation. Yung malalim po na pag-iisip at pagninilay-nilay. Ganda po nito. Pakinggan niyo po. Truth-telling begins with truth-facing. Ang pagsasabi ng totoo ay nagsisimula po sa pagharap po ng katotohanan. Pakinggan po natin ito about meditation kasi yung ginamit ko po salita. M, meditation. Meditation in a Christian context is more than just deep or quiet thinking. It is reflective, intentional prayer. It is a sacred pause where we slow down, invite God to search our hearts, listen, and become more aware of His presence. Unlike spoken prayers that rely on words, meditation as prayer is about, tingnan niyo po ito, listening with the heart, allowing the Holy Spirit to speak in the stillness and reveal the things in us that need to change. Kaya isa nga pong panalangin po ni David in Psalm 139. Naalala po natin po ito. O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tignan niyo kung ako ay may masamang pag-uugali at patnubayan niyo ko sa daang dapat kong tahakin magpakailanman.
balikan natin yung na-share ko po kanina tungkol sa truth-telling at dagdagan po natin. Truth-telling begins with truth-facing and continues with truth indwelling. Ang pagkasabi po ng totoo ay nagsisimula sa pagharap po sa katotohanan at nagpapatuloy sa pananatili ng katotohanan po sa ating buhay. John 17, verse 17, the Voice version, sabi nga po, immerse them in the truth. The truth your voice speaks. Village, kapag ang salita ng Diyos, ang gabay po natin sa buhay, ipinapakita nito ang mga mali nating ginagawa. Inilalabas po ang mga kasinungalingan na pinaniniwalaan o sinasabi po natin. At inaakay po tayo ng salita ng Diyos sa tamang pamumuhay. Sabi nga po, the more the Word fills you, the more truth comes out of you. Habang nandun po, nagpapalalim po tayo sa salita ng Diyos. Habang pinupuno po tayo ang ating pong puso, ating buhay, ng katotohanan po ng Diyos, mas lalo pong lumalabas po ang katotohanan po sa atin po. Letter E, enlightenment. M, meditation. E, enlightenment. Kaliwanagan po sa kung ano ang kapalit o kabayaran ng pagtatago, pagpapanggap, pagkukunwari, at pagsisinungaling po. Yung karoon tayo ng kalinawagan po na pag ginawa natin ang mga bagay po na ito ang pwede maging resulta. Sabi nga po sa Proverbs 11 verse 3, easy to read version, good people are guided by their honesty. But crooks who lie and cheat will ruin themselves. Ang sabi po ng Biblia, ang honesty, yun na nga, gabay po siya. Ginagabayan tayo nito sa tamang pamumuhay, sa tamang landas po. Ngunit ang kasinungalingan at paglilinlang ay ay humahantong po. Saan siya pumupunta? Sabi nga po ng Bible sa kapahamakan. Sa kapahamakan po. Oo, hindi laging madali ang maging tapat. Minsan, mas madali ang magtago nga po magsinungaling o magkunwari. Pero tandaan po natin, ang honesty ay may dalang biyaya. Samantala, ang kasinungalingan po ay may dalang kapalit na hindi maganda. Kapalit na ikasisira po natin. Kapalit na yun na nga po, di ba? Pagsisisihan po natin. Kapag namumuhay po tayo sa pagtatago o sa kasinungalingan po, di ba? Nawawala po ang kapayapaan. Mabigat ang loob at mahirap maging tunay na masaya po. Siguro iba sa atin. Di po ba? Naranasan po yan. Nandun na meron ka tinatago. Di ba? Sekreto na hindi okay. Dinadala mo. Di ba? Sa puso mo. Wala ka masabihan. Sa totoo lang. Di po ba? Totoo sa atin itong binanggit ko po. Ang isa pong naapektuhan, kapayapaan po natin. Hindi tayo at peace. Mabigat po ang ating pong kalooban. Kapag tayo po ay namumuhay po sa pagtatago, nasisira po ang tiwala at relasyon natin sa ibang tao. Yan na nga po. Pag namumuhay tayo sa pagkatago, sa kasinungalingan po, nasisira ang ating pong patotoo. Dahil nakikita ng iba ang pagkakaiba ng ating pong sinasabi sa ginagawa po natin. Alam niyo po yun? May sinabi ka pero hindi mo gagawin. Di po ba? May pinangako ka, aatras ka. At higit sa lahat, naapektuhan po ang ating pong relasyon sa ating Diyos po. Sabi nga po sa Kawikaan, sa Proverbs, nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Iba talaga pag Tagalog po, di po ba? Sabi nga po dito, nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit nalulugod siya, natutuwa siya sa mga nagsasabi ng katotohanan. Tandaan po natin ito. What we hide grows in power. What we confess
starts to lose its grip. Lastly po, M, E, N, network. Diba? Ito na po, yung kalagahan po ng mga tao po sa ating pong buhay. Hindi tayo po nilikha ng Diyos para mabuhay po na mag-isa. Lagi po natin napapainggan po yan. Kailangan natin na mga tao po makakasama sa paglakad po natin sa buhay po nito. Mga tao po na makakasama natin sa lakbayin po ng pananampalataya po. Mga taong magpapalakas po ng ating pong loob. Mga tao po na magpapaalala po sa atin ng katotohanan at mga tao po na magtutuwid sa atin kapag kinakailangan. Naalala po natin na Ecclesiastes po. Sabi nga po sa Ecclesiastes, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa, tingnan niyo po ito, ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang tao nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Yun na nga po, di ba? Itong dahilan kung bakit kailangan po natin ang mga ibang tao po sa ating pong buhay. Hindi dahil para ibaksak po tayo, di po ba? Hindi yun ang purpose Yung maghatakan po tayo pababa. Kundi maghatakan po tayo pataas po. Yung magtutulungan tayo sa mga tamang bagay po. Yun na nga alam niyo sa buhay, hindi lang tayo nangangailangan po ng kasama. Marami pwede makasama po sa buhay po na ito. Ang kailangan po natin sa buhay po ay yung mga tamang kasama. Sabi nga po ni Leonard Sweet sa isang libro niya, we need diverse truth tellers, a community of witnesses. Alam niyo po yun? Ganda po ng sinabi niya Kasi para po sa kanya, para po kay Leonard Sweet, walang isang tao ang makakatugon po sa lahat ng ating pangailangan. Di ba? Kaya hindi lang isang tao. Kaya laging paalala po yan, di po ba? Lalo na po sa mga tao po, di ba? Sa mga mag-asawa, di ba? Hindi lang pwede na kayong dalawa lang, di po? Hindi pwede lahat ng role magagawa ng asawa mo o boyfriend mo or girlfriend mo. Kaya yan pong ingat, di ba? Pagdating sa relasyon, di po ba? Yung para tayong dalawa against the whole world. Mahirap po yan, di po ba? Hindi pwede na ang tao na yon lahat magagawa niya po. Lahat ng tungkulin, di ba? Magagawa niya. Dito po papasok po ang kahalagahan po ng community, ng village, ng church po. Dahil yun na nga, balikan po natin. Walang isang tao ang makakatugon po sa lahat ng ating pangailangan. Kailangan po natin na iba-ibang tao sa ating buhay. May mga tao po, kailangan, yan po sila, nagpapalakas po ng ating loob. May mga tao po na yan naman po sila. Sila po ang nagtuturo po sa atin. Diba? Ang iba naman po, sila po ang nagmi-mentor po sa atin. Ang iba naman po, diba? Sila ang mga humahamon po sa atin. At may mga tao rin po, di po ba? Na yan po sila. Sila ang magsasabi ng katotohanan sa atin kahit mahirap itong pakinggan. Kaya talagang it takes a village. Sana naintindihan po natin po ito. Lalo po sa atin, di po ba, na tayo po ay kabahagi po ng katawan po ng Diyos. Tayo po ay kabahagi po ng simbahan po ng Diyos. Sabi nga po sa Zechariah, ito ang mga bagay na inyong gawin. Magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa inyo, sa kanyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuan. Pero kung magiging tapat po tayo, hindi madali. Di po ba? Balikan po natin, di ba? May mga tao na dapat nagsasabi sa atin ng katotohanan. Pero sa totoo nga, hindi po madali pong mapakinggan po ang katotohanan. At hindi rin madaling sabihin ng katotohanan, dalawa po yan. Hindi madaling sabihin ng katotohanan, hindi rin madali tanggapin ang katotohanan. Kaya importante na naintindihan po natin po ito. People conceal what they feel when they don't feel safe. At napaka-importante po yan na sa atin po, na mapakinggan po ang bagay po niya na tinatago po, di po ba, ng isang tao
ang kanyang nararamdaman, ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pinagdadaanan, kung pakiramdam niya, di ba, ay parang hindi parang ano niyo po yun, ano term po diyan? Yeah, parang hindi siya safe zone. Parang hindi siya safe space. Yan. I think that's the word or the term na alam po natin po. At pagdating po sa mga lalaki, balikan po natin ang mga lalaki. Di ba yan ang mga lalaki? Men often stay silent or hide the truth when they fear that they will be rejected, di ba? They will experience shame or harsh judgment. Di ba yan mga lalaki? Kung ako ay re-reject lang ng mga tao o pahihiya lang ako ng aking asawa o uusgahan ako ng mga kasama sa church, mananahimik na lang ako. Kapag natatakot tayo, di po ba, na mausgahan tayo, di ba? Tagyan tayo ng tao, ipahiya, di ba? Yun na nga eh. Mas pinipili po nating manahimik. Yung mas madali na lang, di ba, magtago kaysa magsabi po ng totoo. Kaya napakahalaga kung paano po natin tinatrato po ang mga taong nagkakamali. Pero yan na nga po sila. Handa na sila magsabi po ng katotohanan. Kaya ang paalala po ni Pablo in Galatians, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin nyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Pansin po natin, hindi sinasabi ng Bible po na huwag natin ituwid po ang mga nagkakamali. Ang sinasabi po ng Biblia, ituwid nyo siya, ang taong nagkamali, ng mahinahon. Ang layunin po ng katotohanan ay hindi para maghiya po ng tao. Ang layunin po ng katotohanan ay para magkaroon po ng panunumbalik po yung tao. Kung ano po ang totoo, magkaroon ng panunumbalik po sa tamang landas, magkaroon ng panunumbalik po sa Diyos. It's not enough to simply call out the mistakes of others. Ang totoo pong Nathan, ang totoong Jethro, does so within the context of care, respect, and shared purpose, making the truth-telling redemptive, not destructive. Redemptive and not destructive. Kaya ang tanong po sa atin, ako ba ay isang taong ligtas lapitan? Kapag may gustong umamin ng pagkakamali o humingi ng tulong, nakikita ba nila sa akin ang biyaya at pagmamahal ng Diyos? Pero isang verse naman po para sa atin na kailangan makatanggap ng pagtutuwid. Sabi ng kawikaan, mas mabuti ang hayag na pagsaway kaysa nakatagong pagmamahal. Tapat ang mga sugat mula sa kaibigan. Tapat ang mga sugat mula sa kaibigan. Hindi lahat ng salita masarap pakinggan. Hindi lahat ng salita na masarap pakinggan ay nakakatulong. At hindi lahat ng salitang masakit pakinggan ay nakakasama. Minsan ang pinakamagandang regalo na mabibigay sa atin o mabibigay sa iyo ng isang tunay na kaibigan ay ang lakas ng loob na sabihin ang katotohanan sa iyo. Okay ba yan? Minsan kailangan nating mapaalala pagdating sa bagay na yan. Na pwede, di ba, na isang pinakamagandang regalo na pwede ibigay sa atin ng isang totoong kaibigan, yung sinasabi sa atin, ang katotohanan po. At sinasabi yun dahil mahal tayo eh. Gusto mapaayos po ang ating pong buhay. Gusto tumalikod tayo sa mga bagay na nakakasira po sa atin. Again, 3 things to strengthen authenticity and honesty. Itong bagay po na makakatulong sa pagpapalakas ng pagiging totoo, magsabi ng totoo, mamuhay po ng totoo.
MEN, Meditation Enlightenment Network. Gusto ko po magtapos po dito. Sabi po ng daigdig, the world says, everybody lies. But the gospel says, everybody needs grace. And grace begins po when we stop hiding and start telling the truth. Nagsisimula po ang biyaya pag tayo po ay tumigil na sa pagtatago at namumuhay na po tayo na nagsasabi tayo ng katotohanan at nandun po ang katotohanan. Again, God bless the fathers. Happy Father's Day, and God bless everyone po. That's what I long for. A heart that follows hard.
Sa oras po na ito, samahan niyo po ako sa isa pong panalangin. Aming Ama, salamat po aming Ama. Sa paalala na nakikita niyo po ang buhay at puso po ng bawat isa. Nakikita niyo po ang mga nililihim po namin. Ang mga bagay na tinatago po namin. Mga bagay na hindi po namin nasasabi po sa iba. Pwedeng iba-iba po ang dahilan po namin, Panginoon Diyos, kung bakit ginagawa po namin po ito. Pero salamat po sa inyong paalala, sa paalala po ng iyong salita, na hindi niyo po kami tinawag para mamuhay po sa kasinungalingan. Kung hindi, Panginoon, tinawag niyo kami para mamuhay po sa katotohanan, aming Ama. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Lalo po sa amin na may pinagdadaanan, may mga bagay po na aming tinatago, na kung saan nandun na po, nabibigatan na po kami. Nasisira na po aming relasyon sa iba, nasisira na po aming pong buhay. Wala po ang katahimikan, wala po ang kapayapaan. Panginoon, kayo po ang gumawa ng paraan, aming Ama. Para masabi po namin ang mga kailangan po naming sabihin. Kayo po ang patuloy po magpatibay ng mga relasyon, aming Ama, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Magkaroon po ng katotohanan ang aming mga relasyon sa aming asawa, sa aming magulang, sa aming kapatid, sa aming mga kasama po, sa church, mga kapatid po namin, sa Panginoon. Aming Ama, Panginoon, tunay na pinangahawakan po namin ang inyo pong grasya, Panginoon. Salamat po. Patuloy po itinataas ang bawat tatay po, bawat mister at kalalakihan sa araw po na ito, Panginoon Diyos. Lagi pong samahan po ng inyong biyaya. At sa naging usapin po ngayon, tunay na makita po ng bawat kalalakihan ang isang daan, Panginoon, o isang paraan para makamit po ang isang buhay na ganap. The life that is full. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Muli po itinataas sa mga pangailangan po. Sa ayon sa inyong kalooban at ayon sa inyong panahon, kayo po magpapadala ng dugo. Maraming salamat po. At ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.